Alam niyo ba na noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ay nahintakutan din ang mga ito sa mga nilalang ng dilim, partikular ang mga aswang. Ito ang pinakamabangis na nilalang para sa mga katutubong Pilipino kahit pa noong 16th century. Laganap sa buong Pilipinas ang paniniwala rito, lalo na sa rehiyon ng Negros at mas popular sa lugar na Capiz. Ang katangian ng aswang at ang iba't ibang uri na naisalaysay tungkol dito ay paiba-iba sa bawat lugar o probinsya. Ngunit may mga nailathalang katangian na halos magkapareho lang sa lahat ng rehiyon ng bansa. Nagbabago ang itsura o anyo ng mga aswang. Sila ay namumuhay bilang normal at karaniwang tao sa araw. Tahimik, mahiyain at palaiwas sa tao. Dakilang introvert kung matawag. Kung may kaibigan kang ganyan, aba, kabahan ka na. Swerte mo pala. Lagi libre ang ulam nyo. Hindi, joke lang. Sa gabi ang mga aswang ay nagbabago ng anyo, tulad ng pagiging pusa, baboy, ibon o aso. Kung minsan ay kamukha ng kapitbahay mong marites. Mabango sa kanila ang buntis at gustong gusto nilang kainin ang mga sanggol sa sinapupunan. Kaya nilang pahabain ang kanilang dila na siyang ginagamit sa pagsisipsip ng dugo pa lamang. At nabubuong sanggol sa sinapupunan ng ina. Mapula ang mga mata ng aswang na dulot ng pagkapuyat nila sa paghahanap ng makakain sa bawat gabi ng kanilang buhay. Sa mga nagpupuyat dyan, pahinga-hinga rin minsan. Baka mapagkakamalan pa kayong aswang. Kung lahat ng tribo at iba pang nilalang ay may angking tradisyon, alam niyo bang may tradisyon din ang mga aswang? Tayong mga normal kapag ramdam nating may aswang sa paligid, maglalabas tayo ng langis, bawang at asin para pangontra rito. Ngunit sila, kapag may dayong tao sa kanilang baryo, tiyak piyestahan kaagad. Bonggang selebrasyon. Para sa pinakainang o leader ng angkan, dahil ang puso ng dayong iyon ang maging alay para sa dagdag na lakas. Sige na, Shonsyon at Catalina, sumama na kayo sa akin sa aming baryo. Minsan lang naman may pagdariwang sa akin eh. Tsaka ilang beses na akong sumama sa inyo sa mga bahay ninyo tuwing inaaanyayahan niyo ako. Ngayon lang ako nag-aaya sa inyo. Nagkatinginan ng dalawa sa sinabi ni Pacifica. Napakalayo naman kasi ng lugar nito. Kailangan pang sumakay ng barko bago makarating sa lugar ayon dito. Isang araw at isang gabi pang palutang-lutang sa tubig. Samantalang sa kanila naman ay ilang oras lang na sasakay ng tren. Mararating na kaagad ang lugar. Ilang araw kaya tayo roon, Pas? Baka mapagalitan tayo ng amo natin at sabay-sabay pa tayong aabsent na 3. At ubiling wika ni Asuncion. 3 araw lang. Huwag na kayong mag-alala pa, hindi tayo matatanggal sa trabaho. Takot lang nila na mawala ng manggagawa. Saad ni Pacifica. Sigurado ka? Ang dami kayang naghahanap ng trabaho. Baka papalitan ka agad tayo niyan. Sambit ni Asuncion. Maraming naging alibay ang dalawa para sa natanggihan ang alok ni Pacifica. Kahit pa sinabi nitong libre lahat pati pamasahe nila, tila mabigat pa rin ang loob nito sa naging alok ng kaibigan. Ngunit may katagalan na rin naman ang kanilang pagkakaibigan. Kaya kahit may kawerdohan minsan sa mga galaw ni Pacifica, ay hindi na rin nila ito nahindian pa. Ayaw rin naman nilang sumama masyado ang loob nito sa kanilang dalawa.
Sa lahat ay sila lang ang magkasundo, kaya ayaw nila na may samaan pa ng loob. Kasi sa tuwing niyayaya nila ito, ay hindi naman ito tumatanggi. Yan, edi hindi na magiging boring ang biyahe at bakasyon ko dahil kasama ko kayo. Alam niyo naman na kayo lang ang kaibigan ko. Pakonsyensya pa nito sa kanila. Oo na, eto na sasama na. Pabusangot ngunit napatawa ring wika ni Catalina. Oo nga, saka libre pamasahe naman kaya ayos lang. Adventure na rin. Wika rin ni Asuncion. Bumiyahe sila papunta sa lugar ng dalaga at libre pa nito ang kanilang pamasahe. Walang may nakakaalam na umabsent sila para pumunta sa nasabing lugar. Walang may nagkaroon ng ideya kung saan ang tungo nila. Dahil wala ang mga itong pinagsabihan. Grabe, ang layo talaga ng lugar mo, Pas. Siguradong pagdating natin doon, para na tayo mga lantang gulay. Reklamo ni Catalina. Ayos lang iyan. Worth it naman kapag naroon na tayo. Ang ganda ng mga tanawin doon sa amin. Marami rin akong gwapong pinsan doon. Pagmamayabang pa nito. At dahil mga dalaga, nasasabi ko rin makita ang mga pinsan nitong gwapo. Pagbaba ng barko ay 4 na oras pa ang kanilang biyahe, papunta sa makipot at liblib na baryo ng dalagang si Pacifica. Grabe, pagod na ako, Pas. Reklamo ni Asuncion. Maging si Catalina ay ganoon din ang naging reklamo. Huwag kayong mag-alala. Pagdating natin, magpapahanda kaagad ako ng napakasarap na ulam na paborito ko. Ang lechon kawali. Wika ng dalaga. Nako, paborito ko iyan. Iyan madalas ang niluluto ng lolo ko kapag may okasyon sa amin. Wika din ni Catalina. Nakaramdam rin kaagad sila ng gutom nang pag-usapan nila ang tungkol sa putaheng iyan. Tila gusto na nilang liparin para makarating na kaagad. Ang hindi nila alam ay nasa mismong baryo na sila. Kuya, sa punong ipi lang po ha. Wika ni Pacifica. Ilang sandali pa ay dumulog na rin ang tricycle na kanilang sinakyan. Nako, nandito na pala tayo. Sambit ni Catalina. Oo, akala niyo malayo pa ano? Nakangising wika ng dalagang si Pacifica. Napasili pa ang driver ng tricycle kay Asuncion at Catalina na tila may pag-aalala. Napansin yun ng dalawa ngunit hindi nila binigyan ng kahulugan. Hindi nga ito umiimik ngunit panay ang lingon sa kanila. Kaagad na nagbayad si Pacifica at nagpasalamat sa driver. Pagbaba nila ng tricycle ay naglakad sila ng mga 200 metro. Paakyat ng medyo bundok ng kinatitirikan ng bahay nila Pacifica. Padilim na iyon subalit aninag pa naman ang daraanan. Naku, paano pala kung maulan ang pagpunta natin dito? Tiyak pahirapan ang pag-akyat dahil sa napakadulas na daan. Ang hirap kaya nitong daanan, saad ni Asuncion. Naku, oo, ang hirap kapag maulan. Ang dulas at delikado dahil medyo may katirikan. Pero hindi naman masyadong malayo. Mamayang konti nandun na tayo. Saad ng dalagang si Pacifica. Sigurado kang malapit lang ha? Diyos ko. Paggabi pa naman, baka mamaya maraming elemento dito. Saad ni Catalina. Naku, maniwala kayo sa mga elementong iyan. Wika ni Pacifica. Kunwari ay hindi siya naniniwala sa ganitong uri ng nilalang. Ilang sandali pa ay narating na nila ang nasabing bahay. Hiningal pa sila pagdating doon. Ang akala nilang walang kabahayan ay nagkamali sila.
Masukal lang ang mga nasa dalawang dinaanan nila dahil puro iyon kakahuyan at mga damong ligaw. Subalit pagdating sa bahay nito ay dikit-dikit na ang kabahayan at ang sabi ng dalaga ay purong kaanak lang niya iyon. Sa kanang bahagi ay medyo kapatagan na at may mga kabahayan na rin doon. Nako, hindi mo sinabing may sorpresa ka pala sa amin, Pasing. Nakangiting wika ng matandang sobrang kulubot na ng mukha. Ngunit kompleto pa rin ito sa ngipin at nakakanguya pa ng mama o yung sinasabi nilang nganga. Siyempre Lola, bilang ako ang paboritong apo nyo, hindi talaga kita bibiguin. Taon-taon ay magiging masaya ang araw ng iyong kapanganakan. Lagi natin iyang ipagdiwang at lagi akong may sorpresa para sa iyo. Litanya nito. Ngumisi ito na para bang broha, kung kaya't sabay na nagtayuan ang mga balahibo nila Asuncion at Catalina. Ano pang hinihintay niyo? Magluto na kayo ng ating paboritong ulam at ipapatikim natin sa ating mga panauhin. Utos ng matanda sa mga magulang ni Pasipika. Mamayang konti, nariyan na yung mga nagkakapuhan kong mga pinsan. Naku, tiyak matitipuhan niyo sila. Paninigurong wika ni Pasipika. Habang nagluluto ng nasabing putahe, ay tila hinahalukay rin ang tiyan ng dalawang bisita. Iyon lang yata ang ulam na kahirap hulaan kung anong uri ng karne. Ang bango nito kaya mas lalo pa silang ginutom. Kapag nangangamoy ang ganitong uri ng ulam, alam niyo bang nahulaan kaagad ng buong angka namin na mayroong bisita? At tiyak tungtuwa rin ang mga iyon. Minsan lang kaya sa isang taon na may panauhin dito sa amin. Wika ng dalaga. Talaga? Kaya naman pala. At saka sobrang liblib na rin kasi itong lugar nyo. Wika ni Catalina. Sumang-ayon naman dito si Asuncion. Oo, mas tahimik rito eh. At saka malaya kaming gawin ang lahat ng bagay na gusto namin. Wika pa rin ni Pasipika. Napakawerdo pa rin iyon sa pandinig ng dalawang bisita. Subalit hindi na nila iyon pinansin. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang mga pinsan ng dalaga. May bata, may dalaga, at mayroon ring binata. At tama nga ang sinabi ng dalaga. Napakagwapo ng kanyang mga pinsan. Tila biglang nawala ang pagod ng dalawa. Sabi na nga, may bisita tayo eh. Wika ng isang binata. Oo, Anastasio. Kaibigan ko galing lungsod. Ito si Asuncion at ito naman si Catalina. Ang gaganda nila, di ba? Ang sarap din ng mga iyan. Ang bait ng mga iyan. Nakatawang pakilala ni Pasipika sa kanyang mga kaibigan sa pinsan niya. At dahil nakapokus ang atensyon ng dalawa sa gwapong mukha ng mga binata, hindi na mga ito napansin ang biro ni Pasipika. Asuncion, Catalina. Sambit naman ni Pasipika. Halos sabay na reaksyon ng dalawa. Nahihiya ang mga ito at namumula ang mga mukha ng pagtitinginan ng mga binatang pinsan ng kanilang kaibigan. Ito si Anastasio, Melchedes at Jose. Piliin na lang kayo kung alin sa kanila ang natipuhan nyo. Pareho naman silang mga gwapo eh. Birong wika ni Pasipika. Kahit nahihiya ang dalawa ay halata pa ring lihim na kinikilig sa presensya ng mga binata. Para silang mga uto-utong bata na walang kaalam-alam kung ano ang susunod na mangyari sa kanilang buhay. Nabitag sila sa patibong na traidor at mapagkunwaring itim na anghel ng dilim. Inaliw lang sila nito sa pamamagitan ng pag-uusap. Ngunit ang hindi nila nabasa ay ang mga mata ng buong angkan na nag-uusap-usap.
at hanggang sa maghapunan na ang mga ito. Sarap na nilantakan ang lahat ng nilutong pagkain na pinagtulungan pa ng mga kaanak ni Pasipika. Nagmisto lang may kaarawan. Gayong kinabukasan pa naman ang sinabi ni Pasipika na salo-salo ng pamilya. Ang sarap nito, Pas. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klase ng putahe. Puri na Asunsyon. Naku, pareho tayo, Asun. Ngayon ko lang din natikman ang ganitong uri ng ulam. Kung hindi pa tayo napunta rito, hindi tayo nakatikim ng kanilang special menu dito. Tuwang wika ni Catalina. Sabi ko na sa inyo hindi kayo magsisisi na sumama kayo sa akin. Nakangising wika ni Pasipika. Nagkatinginan lang ang buong mag-anak at tahimik na kumakain, kasalo ng dalawang inosenteng dalaga. Matapos ang mga itong kumain ay pareho ang mga itong nakaramdam ng antok. Antok na hindi mapipigilan. Nahihiya man silang tulugan ang pamilya ng kanilang kaibigan, ay talagang napagod malamang sila masyado. Dahil hindi sila sanay sa ganoon kahabang biyahe. Pas, pasyensya na talaga pero pwede bang babawi na lang kami bukas? Antok na kaming pareho ni Catalina. Saad ni Asunsyon sa kaibigan. Oo naman, walang problema yon. Ano ba kayo? Ako nga rin ay pagod na. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala na magpaalam sa kanila. Uwi ka ni Pasipika habang iginiya ang dalawa sa kanilang magiging kwarto. Halos mapahagulpak ng tawa ang dalaga dahil nagtagumpay na naman siya. Dala na naman niya ang karangalan para sa buong angkan. At iyon ay ang mga buhay ng dalawang inosenteng kaibigan. Pasensyahan tayo mga aking kaibigan kung naging huwad ako. Talagang nabuhay kayong mga tao para maging pagkain naming mga aswang. Wika nito at hindi na napigilang pang mapahalakhak. Pareho ang dalawang tulog mantika at hindi na nakaramdam pa ng sumunod na pangyayari. Iniwanan na muna ang mga ito ni Pasipika habang nagpapakulo ng tubig ang ibang angkan. Pinuntahan niya ang kanyang mahal na lola na siyang hangad niyang maging bata sa gabing iyon, habang kabilugan ang buwan. Napakabuti mo talaga, Apo Pasipika. Taon-taon na hindi mo ako binibigo. 120 na ako ngayon. Subalit heto at napakalakas pa rin. Dahil ito sa iyo, Apo. Dahil sa alay mong puso ng tunay na dalaga na nagbibigay sa akin ng lakas at nagpapabalik sa akin sa pagiging bata ang muka. Nakangising litanya ng lola nito. Oo naman, Lola. Ang lakas mo kaya kaysa sa akin. Kaya taon-taon kitang pasasayahin. Kahit iikutin ko pa ang buong mundo, may maengganyo lang akong dilag na siyang tutubos at dudugtong ng iyong buhay. Wika ni Pasipika sa lola. O siya, kumukulo na ang tubig. Pwede na. Wika ng ama ni Pasipika. Agarang tumayong magpinsang binata. Bit-bit ang pamalo sa ulo ay walang kahirap-hirap nitong pinalo ang ulo ng dalawang kaibigan ni Pasipika. Napalabi lamang ito habang tinitignan ang dalawang kaibigan na wala ng buhay, na pinagtulungang buhati ng magpipinsang Mercedes, Jose at Anastasio. Magaling, Pasipika. Masayang salo-salo na naman ito. Nakangising wika ni Jose. Para sa buong angkan, long live. Para sa ating lahat, lalo na kay Lola. Mabuhay ang tribo Wakwak. Wika na ni Pasipika na dinilaan pa ang tumatagas na dugo sa ulo ng mga kaibigan. Masyado kasing mapagpaniwala sa magandang loob, sambit ng dalagang aswang. Ang talahino mo talaga, Pasipika.
Sambit ni Melchiedes. Siyempre, tayo pa ba? Kahit iikutin ko pa ang buong bansa, may madala lang ako at maihain sa buong angkan taon-taon. Saad ng dalagang aswang. Hindi sana sa susunod na taon, bagong alay na naman. Sambit ni Jose. Panigurado iyan. Nakahalakhak na saad ni Pasipika. Pinagtulungan na nilang hiwain ang dalawang katawan. At ang sariwang puso ng mga ito ay inaalay sa matandang lola ng dalaga. Pagpatak ng alas 12 ng gabi ay kaagad na nilapa ng matanda ang sariwang puso ng dalawang dalaga. Sarap na sarap itong nilantakan ito. Habang ang lahat ng buong angkan ay tungga ang tig-iisang baso ng sariwang dugo ng dalawang dalaga na nabiktima ng mapagkunwaring halimaw na alasanta, santita sa ganda. Ako ang hihiranging pinuno ng angkan pagdating ng araw. At nararapat lang dahil sa akin nakasalalay lahat ng paraan kung paano lumakas ang bawat isa sa buong taon ng ating pagkabuhay. Sambit ng dalaga. Walang may kukontra, Pasipika. Sa paglisan ng ating lola, ikaw lang ang dapat na magmana sa kanyang trono, maging ng kapangyarihan at lakas. Saad ni Jose. Halos lahat ay saludo kaya napangiti ang dalaga. Yan, ganyan dapat. Kasi bawat taon ay ako lang naman ang gumagalaw at gumagawa ng paraan para sa ating angkan. Saad ng dalaga. Matapos ng gabing iyon, ay naghanap na naman ito ng bagong lokasyon. Bagong kaibigan na pwedeng kunin ng buo ang loob at walang pag-alinlangan. Papasukin na naman niya sa kanyang bitag at kapag kumagat, sigurado na naman ang panibagong alay at hain ng buong angkan. At hanggang dito lang po ang aking kwento mga Wakas ng kwento hanggang sa muli.